maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy Bawal Yan. Filipino, dito lang sa music, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View.
Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Vara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam
at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Taman, tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa kalusugan. Kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo at pagbibigay ng medical information. Sama-sama tayo, Pilipino. At kasama natin ngayon, unahin ko na ang representative natin mula Dave & Ben Enterprises Corporation. Sila po naghahatid sa atin ng kilala na natin at mamaya doon sa mga first time pa lang ito na-encounter, yung Memo Plus Gold. Mamaya pag-uusapan natin yan. Kasama natin si Sir Boyet Benesa. Sir, good evening po. Good evening, Cheska, sa ating pong guest doctors. Magandang gabi po sa inyo. Kasama din natin ang ating medical doctor. Siya po ay diplomate ng Philippine Board of Neurological Surgeons. Ganon din, fellow si Doc ng Academy of Filipino Neurosurgeons at ng Asia Congress of Neurological Surgeons. Ang clinic ni Doc ay 3. Mamaya i-announce din natin yung mga schedule ni Doc sa St. Luke sa Quezon City, St. Luke sa Global City sa Taguig at sa The Medical City sa Pasig. Welcome natin ang ating neurosurgeon, si Dr. Bong Casis. Doc, magandang gabi po. Yes, good evening, Cheska. Magandang gabi sa mga nakikinig sa atin ngayon at narinig ko na rin. Good evening din, Professor Benesa. Okay. Hindi na tuloy na wala yung professor. Oo. Anyway, sa ating pag-uusapan, siguro sir, bago ko ibitawan yung ating topic ngayon, ano yung hotline number na pwedeng mag-text sila doon? Yes, 0917-3233-216, 0917-3233-216. At bukod po sa text message, pwede rin kayong mag-send sa amin ng PM. Yan ang very convenient din ngayon. No? Mag-private message kayo sa amin. May Facebook page ang Memo Plus Gold, Sir Boyet. Yes, Cheska. Available po tayo. Meron din pong website. So, madali lang po try to Google it. Itong Memo Plus Gold. At maya, makikita nyo na yung mga links niyan sa website at sa Facebook po. Kaya ako nabanggit yan kasi ayaw naming magbilang. Kami nila Doc, nila Sir Boyet. Matagal nyo na ho kaming kasama sa programang Lunas. Dati, puro landline number lang ang binibigay natin, Sir Boyet, di ba? Although ako naabutan ko na rin yung text line. Di ba sumunod na yung text? Dati talagang tatawag ka sa linya ng telepono sa landline para magtanong, para magpakonsulta kapag napapakinggan mo yung doktor na nasa radyo. Dumating sa era na napapanood na rin tayo, di ba? Sa telebisyon. At itong technology nga ngayon, pwede ka na rin bukod sa mag-text, tumawag sa telepono, pwede ka nang mag-PM. Ibig sabihin, bagong technology na naman ang internet. Ngayon, pag online ka, pwede nyo kaming makausap at anytime. So yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating talakayan. Cellphone, internet, at yung mga social media platforms ngayon, Facebook, TikTok, YouTube, at kung ano-ano pa. Alamin natin, good ba yan or bad ba yan para sa ating brain? In short, digitalization. In short, anything high-tech. Ito ba ay okay lang? Alamin natin yan. Kasama natin ang medical doctor. Okay ba yan sa ating brain, Doc Bong? Well, technically kasi, pag sinabi mo kasi digital technology, yun ay, masasabi natin ay augmentation, di ba? Parang augmentation of the things we can do na ang gamit natin ay hindi yung physical, no? Na libro, libro, di ba? Sigurado ako alam na alam ng ating professor ito. Noon dati kapag ikaw ay gagawa ng report, encyclopedia ang gagamitin mo eh. Ilang volumes yun, tapos ay naka-alphabetical yung mga topics, kukuha ng isa noon, isusulat mo. Ngayon, medyo iba, di ba? Ikaw ay magre-research, madaling makuha, maraming information. Kaya lang, di ba, sinasabi rin na parang this is a great tool for everybody because it helps everybody learn more, know more, be able to do a lot more. Pero hindi ito yung sinasabi nga natin na panacea na remedy para sa lahat ng problema na may kinalaman sa knowledge or information. Because the digital technology that we have also kind of influences us to be online most of the time. So, noong dati, nung nagsimula ang cellphone,
pwede ka lang mag-text and call. Wala namang iba kang magawa sa telepono mo eh. Ang pinakamatindi mo lang magagawa, isa-save mo yung telephone number sa telepono. Limitado pa yung dami na masasave mo. Pag sinabi full memory, 200 lang, mag-delete ka ng iba para makapaglagay ka ng ibang information. Pero ngayon kasi itong digital technology na ito, even our cellphone, sumakay ako ng elevator kanina nung pumunta ako sa clinic, ay may mga tao na nandoon sa cellphone nila nanonood ng ano ba yun? Ng Netflix ba yun? Basta may pinapanood sila. Completely oblivious of everything around them. Walang pakialam. May lalabas, nandoon sila sa cellphone, nakaharang sila sa pinto. Hindi mo kinaalan, tapikin mo para sabihin, excuse me. Bakit? Dahil kasi nakapasak din ang earphones doon sa tenga nila eh. So wala na silang makikita mo, maganda, nakakapanood ka ng sine, kaya lang yung interaction mo sa iba, na nakakasagabal ka na or hindi na tama yung nagagawa mo, ay nandoon pa rin. So it is technically a good thing and a bad thing also. Most especially, ito na sasabihin ko, lalong-lalo na sa kabataan. Bakit? Because it is during this young age, no? Bago ka mag 2 years old, meron ka na nga nakikita, 1 year old pa lang. Nandoon na kaagad ng ang tawag nito, ang screen ng kanilang iPad. Unfortunately, dahil din doon, nababawasan yung social interaction. Kaya yung ibang mga bata, di ba, pag nakita mo na tinanggal mo yung iPad, nagiging hyperactive, di ba? Hindi mapakali. And yun ay isa sa mga pinag-aralan na there is something wrong, na parang na-i-induce yung attention deficit and hyperactive disease sa kanila. Why? Because they cannot keep their attention in one thing kapag wala yung gadget nila. So nakikita natin na meron ding masamang epekto. So ang tanong ko, hindi kaya ma-overcapacity ang utak ng tao? Hindi kasi minsan di ba, minsan nagpo-full na yung memory. Hindi ba, Dok, kaya ba ng brain cells natin i-process lahat yung information na pumapasok na yan? Yon ang magandang tanong. Ito sigurado alam din ni Mr. Beresa ito. Iba nung dati, kapag ikaw ay may laptop, yung laptop nga mapapagod ang hita mo doon dahil sa sobrang laki, di ba? Pagkatapos lalagyan mo nung USB mo na 256 MB, di ba? Ang laki-laki. Tapos ang laki-laki, tapos ganun ka konti ang memory. And it fills up easily. Even your computer that is ngayon nga yung 500 gigabyte, which was unimaginable several years ago, is like regular hardware sa computer. Yung ating 100 to 200 Mbps per second. Sinabi mo nga yun, Boyet, di ba, na over the past 2 years. Noon dati, ilang beses ka magpapakonect doon sa dial-up mo na internet na gusto mo nang hampasin yung computer dahil hindi makakonect. And yet, you're only talking of kbps, di ba? Kilobytes lang. So, samantalang ito, mega na, di ba? Ang laki-laki. And yes, even your computer is 1 terabyte, napupuno ang memory. But this is now the advantage of our brain. Our brain nearly has infinite capacity to remember. So hindi na uubusan ng ng space, no? Nang sinasabi na natin ng memory gigabyte. full, Doc. Hindi memory full. Hindi nangyayari. Pero sa ibang tao, ganon. No? Hindi ko nasabihin kung sino-sino sila. Pero, di ba? Pero for the regular, everyday person, hindi nangyayari yon. Ang sabi nga sa mga pag-aaral, you have to fill up a very big room with all of your drives there to be able to equal the amount of information that a human brain, isang utak lang, can hold. So, ganong karami. Katulad ng isang beses ay pinahanap ako ng mga pictures ng mga dating neurosurgeon ng
nung bata pa ako, okay? Kasama na yata ako ngayon doon sa dating neurosurgeon. How many hard drives did I have to go through? Pagod na pagod ako, di ba? Siguro mga 5, 6 na hard drive. Ilang files ang hinahanapan ko. Sa ating utak, hindi kinakailangan ng ganun. Lahat yan ay nakastore. Sometimes we kind of forget it, but given the right stimulation, the brain can easily come up with the information that we need. Naamoy mo, di ba? Palagi kong comment yun, na naamoy mo sa isang mall yung bagong lutong tinapay. And it stimulates your memory of walking down the street near your school na merong hot pandesal. Nabibili ka doon ng 3 tinapay, tapos pag nakita mo yung kaklase mo, kukuha ng tigil sa lahat, kulang na yung tinapay mo para sa sarili mo. But still, those are very happy memories. Pero isang trigger lang, kayang ma-recall agad. Yon ang kagandahan ng ating utak. Katulad ng mga hard drive ngayon, at hindi lang hard drive yan, Sir Boyet, yung mga phones na nabibili ngayon, no? Ang tataas na ng gigabytes, ang tataas na ng memory, may terabyte na yata, di ba? At baka may mas malaki na. At nakikita natin, ang selling point ng mga ito, expandable memory ang nakalagay, Doc. Ganon din ba ang utak natin, Doc? Exactly. And the expandable memory of our brain is limitless. Ibig sabihin, wala nga nakakaalam kung gano'ng karami. Sabi nga nung isang very famous na neurosurgeon na Amerikano, sabi niya, stimulating the right area of the brain will bring back any memory that is stored in your brain. And you have to consider, gaano ba karami memory ang pumapasok sa ating utak? Ganong karaming information ang pumapasok sa ating utak? Napakarami. Bakit? Dahil kasi ang ating paningin, ang ating pangamoy, ang ating panlasa, diba? Ang ating pandinig, at ang ating mga special senses na nahawakan natin, ito ay malambot, ito hindi hinahawakan dahil mainit ito ay matalim. All of these are stored. At hindi lamang stored. They have a connection with other areas of the brain that will tell us that these information and these sensations are nice sensations. These things are dangerous. These things you should avoid. Lahat yan kasama na. Kaya yun ang maganda sa ating utak. And somehow, because of the digital technology, sinasabi nga nila, no? Ito yung good point. Kahit na yung mga may edad who are trying to learn the digital technology, they are now able to function better than yung activation ng mga connection ng kanilang mga brain cells ay na-activate. Yung mga circuits ay na-activate, and they now have better in terms of controlling decision making, of doing complex reasoning because of doing these online things. Kung meron silang sinesearch, meron silang binabasa, maganda. Katunayan nga, isang advantage nga, di ba? No, dati, katulad ako ngayon, meron akong mahigit 1 pader na mga libro. Iba-ibang klaseng libro. Ngayon, gadget na lang hahawakan mo. Talo mo pa ang isang library. Lahat ng libro ay nandoon. And how is it in terms of reading? It will give you a lot of information. Maganda yung mga ganon. And these are the positive things of digital technology. May isisingit po ako dyan, Doc, no? And Sir Boyet, dun sa dinidiscuss niya. Before, di ba, naabutan natin yung bibili tayo siguro ng VHS, o sige, Betamax, VHS, DVD, VCD, DVD, yan yung mga ganon, no? Pero ngayon, parang ang options natin sa streaming ng mga movies, parang endless. Unlike dati, bibilin mo yung ilan lang magkakasya, magpapaburn ka pa ng CD dati. Naabutan, wag na ho kayo magbilang kung ilang taon na ho kami nila, Doc, ha? At saka nila, Sir Boyet, ilang kanta lang ang kasya sa isang CD. Pero ngayon, kapag nag-stream ka, endless ang mga playlist. So, yun ang isang bright side of technology, Doc, na kumbaga, okay ding i-harness natin, katulad ng ating brain. Exactly. Dahil nga kasi the convenience of being able to
to get all of this music. And hindi lang all of this music, classified music in terms of genre. Di ba? Mahilig ka sa classical, gusto mo makalma, gusto mo ma-relax, makikinig ka ng mga operatic, mga Broadway, di ba? Mga ganun. Ikaw ay may ginagawa, nagdadrive ka, gusto mo ay magising ka, meron kang sariling playlist, ika nga. Yun na ngayon ang tawag, di ba? Playlist for driving, di ba? Driving to pagudpud, mga ganyan. And it really helps us. And it stimulates our brain. Yun again, babalik na naman ako. Not all things that have good effects will only have good effects. There can also be bad effects. Ang example niyan, nakikinig ka, online streaming, katulad sinabi nga ni Cheska, di ba? Nanood ka ng sine, di ba? Yung iba, ano tawag dito? Binge, di ba? Yung Korean telenovela binge, yun na nababasa ko sa mga social media. Mga series, nanood sila ng 8 oras. Hindi ko ma-imagine paano ka manunood ng sine ng 8 oras. Ibig sabihin, nagtrabaho ka, umuwi ka na maaga sa bahay, di ba? Siguro kumain ka na sa gabi, di ba? Katulad ngayon, kakain na sila, lahat-lahat. So, 8 in the evening, sila ay manunood na. 8 oras sila manunood, 4:00 na ng umaga. By the time na matapos nila, yung binge nila ng 8 oras. So, a bad effect of this type of technology and this type of convenience is disrupted sleep. Mag-iibang sleep pattern mo. And napag-usapan na natin ito, di ba? Kapag ang sleep pattern mo ay disrupted o hindi angkop o hindi sapat ang iyong pagtulog sa gabi, kinabukasan, mabagal ang iyong isipan, mahina ang attention span mo, hindi mo magagawa ang iyong dapat trabahuin, at more prone to errors. So, yun din, makikita natin na, yes, it is nice, but there is a consequence if you kind of overdo it. Okay. Ito maganda pag-usapan sa ating pagbabalik. Kami po ay mabilis lang magbe-break for commercial. Siguro yung ating mga listeners, Doc and Sir Boyet, medyo nangingiti. Marami atang guilty doon sa sinabi ni Doc kasi may mga kakilala ako, Doc, nag-binge watch nga na kapag series kasi parang available na So, ba't ka pa mag-iintay? Isusunod mo na yung next episode hanggang sa inabutan na nga sila ng pagliwanag na naman, Doc. At yung iba, diretso na daw sa trabaho, Doc, hindi natulog dahil sa ganyang, isang epekto ng technology. Itutuloy po natin ang ating talakayan sa ating pagbabalik, Sir Boyet. Bigay po natin yung ating hotline number para sa mga mahilig mag-binge watch at napupuyat dahil sa mga ito, Sir Boyet. Yes, ito yun, Cheska, 0917-3233-216. Sa ating pagbabalik, itutuloy po natin ang question and answer din. Katuwang natin ang Memo Plus Gold at ang ating neurosurgeon, ang ating medical doctor, si Dr. Pongcasis. Magbabalik tayo matapos lamang po ang ilang paalala. Ito ang programang Lunas. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya.
sulit ang glow up. ACS Kalalala Febcon Kalalala Febcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Kalalala Febcon Kalalala Febcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ngayon, kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Katuwang po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla, ang ating medical doctor si Dr. Bong Casis, isang neurosurgeon, at ang representative naman natin mula sa Memo Plus Gold, si Sir Boyet Benesa. Sir, bago ko ulitin yung ating question kanina, bago tayo mag-commercial break, bigay natin ulit yung ating number, pati yung Facebook page ng Memo Plus Gold. Yes, opo. 0917-32-33-216. Ang mga Cheska, meron din akong gustong tanong kay Doc. Pero Doc, yung dati you mentioned about neuroplasticity or how the brain rewires itself. Naisip ko, Doc, given this new technology, digital technology, do you think the brain is different? It rewires itself? Or parang nag-a-adapt siya, parang ganun, Sir Boy. Nag-a-adapt? Oo. Kasi alam mo bakit? Yung when we traveled dati, Doc, I was with my children, so lahat online, so ang bilis nila i-process. Samantalang ako, teka muna, sandali. Kasi kinakapa ako eh. Pero yun ba yung Doc? Dahil the way my brain was rewired is different the way their brain is functioning now? Yes. Why? Because the digital technology, okay, ito na ang iano natin. The digital technology is training the young people in terms of multitasking. So, ibig sabihin, marami silang ginagawa, pero nakukuha nila, na-assimilate nila yung kanilang ginagawa. Ang example niyan is video game. Okay? Di ba may mga video games na karera? Kunwari, katulad ako, mahilig ako sa ganyang video games eh. Yung mga karera na yan. Okay, sige, kakarera ka.
Pero mapapansin mo, habang nagda-drive ka, meron para mga obstacle na haharang sa'yo, kinakailangan kang lumihis, meron kang kinakailangan gawin, o overtaken mo yung ano mo, yung kalaban mo. So it kind of lets you focus on different aspects of the screen for you to win. At the same time, hindi lang yon, hindi lang mata. Ikaw ay nagko-control ng kotse mo. So ibig sabihin, yung response time mo has to be very short. So ibig sabihin na train yung iyong utak tukol doon. And this is what rewiring really happened. Ngayon, ginagawa na ngayon din yan sa mga bata na merong parang attention deficit. Tingin nila sa video. At doon lang ang kanilang attention. And then after the video, may konting games para sasagutin nila yon. Karamihan ng bata, syempre gusto palaging tama ang sagot. Kaya what will happen now is train nila yung bata para mapilit na yung attention niya nandoon lang. Ang tawag dito is gamification. So anong ginagawa nila? They put everything into a game because the younger people, children especially, are able to assimilate it faster. So parang educational technology in a digital format. So yun ang mabuti, nagagawa yon. So ibig sabihin natin train yung mga bata to do these things. So nag-i-improve yung kanilang memory, nag-i-improve yung multitasking skills nila, even the processing of information. Ang tawag nila dito ngayon, fluid skills. Ano yung fluid skills? Ibig sabihin, may papasok na information sa tao or sa bata, mapapag-aralan niya o matututunan niya yung information na dumarating sa kanya. At the same time, na ito ay pinoprocess ng brain, ginagamit na niya yung information na yon to solve problems in the game. So napakabilis ng kanilang processing. And this helps the brain improve further. Katunayan nga, even for memory, yung mga may edad na sinasabi, ay nako, mahirap na ang aking utak, ay hindi ko nakakayanin yan, ay ayoko na ng mga ganyan. Meron na mga application. Well, yun ang dati kong tawag, application. Ngayon pala, mali ang term ko. Meron pala mga app. Okay, mga app. Okay. Sorry. Parang katulad lang yan ng SM. Pag sinabi mong Shoemite, ay may edad na siya. Di ba? Hindi na kasi ginagamit ang Shoe. SM na ngayon ang ginagamit. So, meron din mga apps that help people who might have memory problems. Ano ginagawa nito? Parang ine-exercise lang yung memory. And the good thing about this is, hindi siya parang static na libro na binabasa mo na parehas-parehas yung exercises. Yung mga app na ito nag-i-evolve. As you start to answer more things, as you start to answer faster, then it evolves. It progresses as the patient or the person is progressing. Kaya napakaganda. So the person now is able to monitor himself in terms of his progress in the application. Napakaganda, di ba? Nagagawa na ngayon yun. Kaya lang, katulad ng sinabi ko, kung gagawin mo buong gabi yan, para lang sabihin mo, ay nako, gagawin ko to para mag-improve na mabuti ang isipan ko. Hindi ka na halos matutulog. The next day, hindi ka pa kumain, di ba? Kasi yun ang ginagawa mo lang. The next day, pag sinubukan mo yung app na yon, medyo bababa na naman. Kumbaga sa several steps backward, yung capacity ng brain mo para gawin yung ibang mga games na yon or mga puzzles na yon na nung una, the day before, mabilis mo lang nagagawa. Doc, may texter na tayo dito. Sabi niya, ang pag-browse ba ng internet at saka pag-Facebook palagi is a form din ba ng mental exercise? Tanong ni Joanne ng Davao. Yes, it is a form of mental exercise. Why? Because kunwari, nag-browse ka ng internet, nagbabasa ka, nag-search ka about Philippine sites that are included in the World Heritage, di ba? Mga ganyan. Tapos babasahin mo lahat ng information na yun. Para pagpunta mo doon sa site na yun, masasabi mo kagad. And these are very stimulating things. These improve your memory. Tama yun. Maayos yun at yun ay nakakabuti. But
you have to consider, but you also have to process the information that you're getting. Ibig sabihin, dapat doon ka rin sa tamang sites, di ba? Para tama yung information mo na nakukuha. And you can browse different sites to help you improve in terms of your memory. Yun na maganda. Ngayon, tukol naman doon sa social media, it helps you interact with people. Older people find it useful to interact. Bakit? Pwede silang kung isang brand ang iyong gadget, pwede kang pare-pares kayo ng gadget, pwede kayo mag-FaceTime. Meron na kayong mga app ngayon na pwede kayo mag-video call, di ba? Nagkikita kayo, magkakaibigan. Meron na sa Amerika, meron na sa Australia, meron na sa Europa, 5 kayo nandirin sa Pilipinas. So, it helps you interact and it makes it livelier. And those are the good things in terms of this digital technology. But, may but rin yan. Sometimes it can be a problem. Because these things that can help us do a lot of things can also be a source of a certain form of addiction. Ang tawag nila dito is technology addiction. And this is similar to addiction like gambling and substance abuse then na addiction. And we already said that addiction produces certain chemicals in our brain that can somehow affect the learning process, the memory that we have, and even the reaction to certain situation. Ibig sabihin yung EQ, emotional quotient ng isang tao dahil doon sa addiction na yon ay nadi-deteriorate. Doc, galing sa Iloilo City. Sabi niya, mas magiging tamad ba ang ating utak kasi madali na lang mag-research. Sabi niya, madali makuha ang information sa internet. Na, alam mo Doc, naalala ko tuloy yung sinabi mo that we need to challenge our brain. So, parang ganun ba yun, Doc? Hindi na natin challenge ang brain natin kasi ang bilis na kumuha ng info eh. Ano naman, meron ding good side kasi. Mabilis kunin yung information, maraming maisusulat, but you have to read them to know and learn the information. So, ibig sabihin, dumadami ang iproprocess ng brain ng isang tao. And that in itself is good. It makes it easier, hindi ka na pupunta sa library, and sometimes then, even with this type of learning, which is really very good because everybody can attend classes, kahit ikaw ay naka-isolate ka dahil may sakit ka, pwede ka mag-hybrid din, but it is still important that the human connection and the relationship and the teacher or professor will be there to guide the student in terms of how to maximize the learning that na makukuha nila dito sa ganitong bagong sistema na ito ng pag-aaral or learning. Doc, meron ding madalas akong na-encounter na normally ang mga nagsasabi nito, nag-iisip na ito, yung mga siguro lola natin, lolo natin, mommy at daddy natin na medyo hindi na yata inabutan yung Wi-Fi generation. Sabi, cellphone ka ng cellphone o kaya gadget ka ng gadget, masama yan sa parang may radiation daw yan. May mga pag-aaral na ba ng ganun, Doc, na hindi siya nakakabuti kasi meron daw siyang hindi natin nakikita na may epekto sa ating brain or kalusugan natin. Tanong din yan ni Dan ng Cagayan de Oro. Alam mo, napakagandang tanong yan. Dahil kasi ako mismo ay chinek ko rin yan. There is no such study. Meron ngang konting sinasabi lang na radio waves na lumalabas sa ating telepono. But according to the studies, it is so minimal that it should not. Ibig sabihin, hindi siya dapat makakaapekto sa ating utak o hindi magiging dahilan kung bakit sabihin natin, ay, nagkaroon ng tumor sa utak yan dahil kasi kaka-cellphone. Nasa kanan ang tumor niya dahil nasa kanan palagi ang kanyang telepono, di ba? So, it has never been proven. So, ang tawag namin dyan ay anecdotal pa rin yung sinasabi na yan. They get these illnesses and these tumors and these other types of diseases primarily because of exposure to some other things. Ibig sabihin, na-expose sila sa ibang mga bagay or nasa kanilang genes, nasa kanilang chromosome na. So, ibig sabihin, meron silang predisposition na magkaroon ng ganun sakit and it was just triggered because of the environment for them to have that disease. Dahil kasi kung
talagang cellphone ay talagang napakasama. Sa cellphone, 6 na oras. Pag tinanggalan mo ng cellphone, nagwa-wild na nga, di ba? Nandoon, how come they never get these diseases? Ang problema na lang nga, yun nga palagi namin sinasabi, sometimes, kapag cellphone na lang ang kaharap ng bata, at yun ang ginagamit siyempre ng magulang o ng yaya para hindi masyadong magulo yung bata, sometimes, magkakaroon ng isolation. Ibig sabihin, wala nang interaction. Yun na lang cellphone. Yun ang ka-interact niya. Anong klaseng interaction yun? So, hindi niya matututunan ang tamang social etiquette and social interaction responses dahil cellphone lang ang kanyang kaharap. iPad lang ang kanyang kaharap. Kaya importante pa rin yung social responses natin. Doc, bago ko kumbaga iba to kay Sir Boyet yung tanong na tungkol sa Memo Plus Gold, paano makatutulong lalo na to cope up dito sa napaka fast-paced na technology natin, ano? Yung mga individual ba, Doc, na hindi talaga tumigil sa pagtatrabaho kasi off the air kanina napapagkwentuhan natin si Chadeli na talagang proponent ng Lunas, wala pang title po na Lunas pero si Chadeli na yung katuwang natin sa mga health and wellness topics. Talagang ang kanyang memory, ang kanyang speech, ang kanyang kahit naman yung aura ni Chang, 'di ba? Ay kumbaga hindi nagbago talaga. So, mayroon bang factor 'yon na hindi ka somehow tumigil? Kaya yung pag-cope up mo kahit na may technology pa, kaya mo sabayan. Parang ganun, Doc. Yes, oo. Tama ka dyan, Cheska. Dahil kasi nga, if you keep challenging your brain to learn new things, katulad si Chadeli nga, di ba? Nakakita mo, bilis-bilis. Minsan sa telepono. Minsan nga, pag may tanong, text ka eh. Oh, meron text kay Chadeli ba? Ano ito? So, and that's how good she was then. So, ibig sabihin yun ay part and parcel. And to add ito technology also, ang technology kasi meron na rin mga ganun eh. Mga mental health intervention app, self-management and monitoring app, skills training app. So marami ng iba't ibang klaseng app. And it makes you feel good because even if you don't do very good in these apps, ikaw lang naman nakakaalam eh. So it improves your behavior and you try your best to do it very well. Pero sina-challenge nga ni Chadeli yung kanya sarili, but you also have to consider that the things that she's doing for her body. Di ba napansin mo yung kanya mga gusto niyang kainin, ay masama yan sa iyo, hindi ka dapat kumakain ng masyadong matataba. Mm-hmm. Sinasabi niya yon. So it means she is also aware that it is not only the things that I do in terms of challenging my brain, pero kasama na rin sa pag-alaga ko sa aking kalusugan para manatiling maganda ang aking katawan at matalim o matalas ang aking isipan. Pero ito, dadako na tayo kay Sir Boyet, no? May malaking tulong ba talaga, Doc, yung mga brain supplements at saka yung multivitamins o kahit anong mga pwede nating ipangdagdag sa normal nating kinakain para talaga man-nourish yung brain natin na lumaban, fight lang kahit yung technology napakabilis, Doc? Yes, oo, nakakatulong yan. And I'm one that I truly believe that these supplements will have an effect on our body and our brain. So yun ang masasabi natin. Kaya nga during the pandemic, di ba nakita mo, even yung immune system, even yung constitution ng tao, sinasabihan nila, ay dapat ikaw ay uminom ng vitamin C, ikaw ay uminom ng zinc, di ba? Lahat ito ay napatunayan na nakakatulong pala. Noong dati binabaliwala. But now they find out that it really helps. Ang problema nila, yung mga tao na hindi umiinom, gusto naman ay baso-baso o baldi-baldi ng supplement ang iinumin. Ito ay hindi gamot na kapag ikaw ay nilagdat at ikaw ay nawala ng pang-amoy, iinom ka ng 10 vitamin C at 10 vitamin E with the hope that you're going to improve immediately. It doesn't work this way. Kinakailangan tuloy-tuloy at regular ang inom mo para mas makatulong sa iyong katawan. Katulad nga ng sinasabi natin na Bacopa, yun hindi mo naman pwedeng uminom ka ng 1 baso o sabihin na natin 1 kilo ng Bacopa para mag-improve ang memory mo. Hindi kasi ganun. Ito ay dahan-dahan tinutulungan ng iyong utak para umigi at mag-improve, mag-normalize yung neurotransmitters, maging maganda ang function niya
dahan-dahan. Kaya nga kinakailangan consistent na pag-inom through a long period of time ang importante. Alamin natin kay Sir Boyet, itong minimension ni Doc na Bacopa, ito ay nasa Memo Plus Gold. Ano ang mga benefits nito ayon sa clinical studies, Sir Boyet? Yes, Cheska. Ito po parang brain vitamins, so, but of natural source. Pinagbubuti po niya yung tinatawag nating mga neurotransmitters. Ito po yung mga chemical messengers na ating brain to help yung mga brain cells natin communicate with each other to perform various tasks. So ito po yung pinagbubuti niya yung signals with one brain cells to the other. Para kung meron tayong mga iniisip, kung meron tayong sinasaulo, kung meron tayong inaaral, nakatutulong upang matandaan natin, mapanatili, importante po yung mapanatili at manumbalik kung kailangan natin na yung information na ito. Pinabibilis po niya ang kakayahan ng ating utak para matuto at matandaan ang mga bagay-bagay. Ini-improve niya yung focus and concentration by enhancing nga po yung mga neurotransmitters, itong serotonin, acetylcholine, na associated po sa memory and learning. Nagbibigay rin po ng good mood and relaxation. Sabi ba't kailangan ng good mood and relaxation? Para maging receptive ang ating utak to new information. So napakaganda po mag-take nitong Memo Plus Gold na may Bacopa Monnieri everyday po for all ages. Ito po available nationwide, Sir Boyet, no? At online din ba available ito? Yes, Cheska, on all leading drugstores. Online po through Shopee at Lazada. You can take po everyday. Even you can add to your maintenance medicines po to help. Kaya nga para hindi tayo maging malilimutin, no? Hindi na tayo niloloko-loko, maging ma-sharp ang ating memory always. So sabi nga ni Doc, there are advantages na dapat i-maximize natin dahil available ang technology kapag ginamit natin to our advantage. Mas magaan ang buhay, no? Mas magaan ang trabaho at pag-aaral. Pero kung meron talaga kayong napapansin halimbawa na kailangan i-improve sa inyong memory and brain function, baka dapat po magpakonsulta kayo sa isang neurosurgeon o kaya po doktor na katulad po ni Dr. Cassis. Doc, saan po yung iyong mga clinic at yung schedule? Katulad nga na sinabi nga ni Cheska na nasa 3 hospital ako. At dahil sa traffic, medyo nagbabago na ang aking clinic. Once a day na lang ako nag-clinic sa mga hospital na ito. Ang pinakamadalas ay St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Ako'y nag-clinic yan Monday at Thursday. So ibig sabihin 2 araw. Kapag Martes naman, Tuesday, doon naman ako sa The Medical City nagkli-clinic at kapag Wednesday o Miyerkules, doon naman ako sa St. Luke's Medical Center sa BGC ako nagkli-clinic. So ang clinic sa Quezon City ay S618 South Tower po, room 618 po. So doon naman ho sa The Medical City, nandoon naman ho ako sa Mati, room 307, at doon naman po sa BGC, nandoon naman ako sa MAB po yun, nasa 1207 po ako. Pwede ho silang tumawag sa mga hospital po na yun, pwede ho silang tumawag sa Quezon City, ang telephone number po doon is 87230101. Papakonect lamang po sila sa room S618. 2618 ang local doon, kaya alam minsan ayaw gumana pag kayo nagpundot na ng local, kaya mas magandang kausapin niyo yung operator at sabihin niyo doon kayo magpapakonect. Pwede rin ho kayong tumawag sa Bonifacio Global City po sa St. Luke. Ang telephone number din naman po doon is 8789-7700 at kung papakonect lang po sila sa 5207 or room 1207 po doon sa MAB. Sa The Medical City naman po, pwede ho silang tumawag. Ang telephone number naman po doon is 8988-7000. Pakonect lang po sila sa Mati Room 307. Pero para ho mas simple, pwede na lang kayong tumawag po sa St. Luke's po sa Quezon City at sabihin nyo na gusto nyo magpa-appointment po sa either ho sa Medical City, sa Quezon City, or sa St. Luke's BGC po. Pwede ho kayong i-appointment ng secretary ko po kahit na saang clinic nyo po gustong pumunta. Kung may mga karagdagang question pa po either sa napag-usapan natin ngayon na topic o kaya po sa availability or karagdagang impormasyon tungkol sa Memo Plus Gold, anytime mag-text po kayo sa hotline number ng Memo Plus Gold o kaya mag-PM dahil digital ang pinag-uusapan natin ngayon, Sir Boyet. Yes, 0917-32-33-216.
Muli nakasama po natin sa ating episode ngayong gabi si Dr. Bong Casis at si Sir Boyet Benessa mula po sa Memo Plus Gold. Sir Boyet, maraming salamat. Magandang gabi, Cheska. Maraming salamat sa iyo, sa inyo po, Dr. Casis, at sa mga nakinig po sa programa. Yes, thank you, Cheska, and thank you, Mr. Benessa, at maraming salamat sa mga nakinig sa atin ngayong gabi. Sana ay marami sila natutunan tungkol sa kabutihan at pwedeng masamang epekto ng technology. Naway marami po kayong natutunan sa ating talakayan. Nakasama nyo rin po ngayong gabi, Cheska San Diego Bobadilla. At sana po ay marami pa rin kayo napulot na karagdagang kaalaman at impormasyon tungkol sa kalusugan. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa rin nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and fashion. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Research. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Calefacton, amoy nakaka-joyful.